First time ko lang makakain ng palabok na may chili oil. First time ever. Bagay pala. Napakasarap. Nasa dahon pa ng saging kaya mas pinayunik. Ewan ko kung rinig nyo, ang crunchy nung tampale. Napakalasa niya. Lasang-lasa mo yung tinapa. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, ngayon titikim tayo ng iba't ibang klaseng palabok. Iba't ibang klaseng style, iba't ibang kwento, at syempre ang uunahin natin, yung unang nag-viral dito, legendary at OG sa May Quiapo. Ito rin nakakatuwang balikan kasi ito rin yung kauna-unahang vlog ko nung nagsisimula ako. So nakakatuwang balikan ngayon. So sama-sama tayo, tikman natin ulit. Let's go! Wow! Dami, naka-ready na oh. Friday, Ubus agad. sa agad yan. Wala pang 30 minutes ko. Wala pang 30 minutes, ubos na daw to pag Friday. Galing. Yan, sa mga gusto mag-order online, nandito yung kanilang details. Pwede rin sa kanila yung mga bila-bilao.
Grabe, naka-ready na. Ang dami na. Pagdating naman sa bilao nila, ito yung pinaka-small. Yan, so nandyan yung mga sizes nila. Yan yung mga pwede nyo ma-avail na bilao sa kanila. Ito daw yung size 10 nila. Magkano po yung ganito? 500. Pero ito po yung pinakamaliit, tama ba? Napakaganda. Grabe, oh, nakakatakam. Exciting. It's good to be back. Finally, matitikman na ulit natin tong legendary. Nag-viral dati. Nung nagsisimula pa lang ako, ito yung kauna-unang binlog ko, kaya nakakatuwang makabalik. Tagal na nun siguro, 2021 pa, kaya ngayon na lang ulit makakatikim. Excited na ako. So guys, hindi na sila nagpe-plate dito ha. Hindi na sila nagpa-plato. So kapag kakain kayo dito sa Jolly Dada, hindi na sila nagsuserve sa plate. Nag-request lang ako para kita kasi sa video yung kalat nung pinaka-order. Pero pag kakain kayo dito, sa tub na talaga. Lahat, mapa dine-in, take-out, sa tub na talaga. So same, 80 pesos, wala silang choices. Special na yon, 80 pesos bawat order sa kanila. So 80, huwag kayo malinlang. Hindi siya mas madaming serving ha. Nakakalat lang yung sauce niya. Ito kasi mas siksik, di ba? Mas ano siya, nasa isang place lang. Syempre, ang katerno daw ng palabok, puto. So, isang slice, 20 pesos. Yan daw ang perfect katerno. So, sige, simulan na natin. So, ang in-order kasi natin dito sa plato, yung makapal na noodles. Dito, manipis. Manipis yung in-order natin dito, pero mamaya tignan na lang din natin. So, guys, yung mga halong sahog nila dito, so of course, itong chicharong taba or tampalin, kung tawagin nila. Yan. So, i-move natin ha, para makita nyo. Of course, ito yung nagpapakakaiba sa kanila. Itong mga adobong pusit. Yan. Yan, may itlog, may tokwa, may chicharon, of course. Yan. Merong tinapa, tapos naglalagay pa sila ng paminta. Ang kakaiba daw dito sa kanila, naglalagay sila ng adobong pusit. Kaya daw naglalagay sila ng adobong pusit dito. Dahil Jolly Dada, or yung may-ari nito, deboto. Kaya syempre, parang yung adobong pusit, nire-represent niya yung Black Nazarene. Yun daw yung kwento nun. Deboto kasi si nanay. Kaya ayan, naghalo sila ng ganyan. Tara, wag na natin patagalin pa, tikman na natin. Hirap haluin, ang dami, no guys? Oh, napakaganda. Si Carter kasi, ang gusto niya dito sa pansit ng palabok, yung manipis. Ako, makapal talaga ako eh. So yan, hindi ko muna masyado hinalo para maganda pa rin tignan. Mamaya haluin natin. First bite, let's go, exciting. Huwag natin kalimutan. Siyempre, chicharon taba. Wow! Alam nyo yung lasa niya. Nandun malalasahan mo yung adobong pusit. Kasi minsan, yung adobong pusit, sa iba, tinta lang yung makikita mo eh. Yung lasa wala. Sa kanila, lasa mo talaga yung adobong pusit. Literal. Lasa. Lasa talaga. Hindi lang siya basta tinta. So, bukod sa pinaka nabibigay na lasa nung sauce nila, sahog na tinapa, chicharon, pati yung pinaka tofu, grabe. Ang strong nung lasa nung adobong pusit. Dagdag sarap siya. Tapos, syempre, pag gusto mo pang mag-level up, sundan mo ng chicharong taba. Lasa mo talaga yung adobong pusit. Tapos sasama mo ng taba ng chicharon. Lalo ng sabog sa bibig. Ngayon, halo na natin Pati ito. Yan. Sabi parang di natin nabawasan. Ang dami pa rin. 80 pesos lang to guys. Tinransfer lang to from dun sa tab. Huwag kayong malinlang na dinamihan nila dahil vlogger. Okay? Solid yun Yan. Hiwa na tayo dito sa pinaka itlog. Samahan natin ng pusit. Para kompleto na tong kakainin natin sa isang kuha pa lang. Another na malupit na subo. Let's go. Tagal ko rin kasing hindi nakabalik dito eh. Lagi tayo dun sa Carriedo eh. It's good to be back. Namiss ko tong lasa na to. No wonder, up to now, ang daming tumatangkilik sa kanila. 1940s ba naman eh? Ang tagal na nilang kilala. Ang dami na nga umorder sa kanila ng bila-bila o kanina, buti na abutan namin. O syempre ngayon, tikman naman natin with puto. Doon din daw kasi masarap ihalo to, sa puto. Try natin, okay? Kurot na lang muna tayo. Yan. Gawa sa bigas. Yung iba sinasawsaw daw, pero syempre since marami pa tayo, lagay na lang tayo on top.
Lagyan natin ng adobong pusit. Para lahat all-in-one na, no? Oh, may adobong pusit din. Hinabol pa natin. Isang nakaka-happy na pagkain. Sabay-sabay tayo. Sorry kung sa may mga matatakam at maguguto. So imagine ninyo, may 100 pesos lang kayo dito. May puto na kayo, tsaka meron na kayong palabo na solid. Yung hindi kayo uuwing luhaan, masaya kayong uuwi. Napakasarap na kakainin nyo. Pero again, kanya-kanyang panlasa yan. Diba? Hindi naman tayo lahat same-same. For me, panalo to. Let's go. Pwede pang sundan. Bagay nga siya. Kasi itong palabok pa lang, malasa na, savory, maalat, more on alat side kasi siya eh. Tapos pag sinama mo siya dito sa pinakaputo, nababalanse nung tamis nung puto. So perfect combination nga. Pero kahit wala kang puto, halimbawa wala kang budget, 80 pesos lang. Palabok pa lang, solve ka na. Pero maganda rin na combination ha. Tingnan nyo, uulitin ko pa. Siyempre, huwag kalimutan. Para sa akin, ito yung pinakabida. Pag wala nito, walang dating. For me lang naman ah. Harap. So yun guys, enjoy na namin to. Sa mga nakatry na nito, I'm sure nagustuhan nyo. Pero kung hindi, kanya-kanya naman tayo ng panlasa. Sa mga hindi pa nakatry, dapat nyong matry pag nagawi kayo ng Quiapo. Sarap, 80 pesos lang. Guys, obviously, nasarapan kami. Tingnan mo yung akin. Simut, ayan, kay Carter. Yung sauce na lang yung pinaka natira. At eto, sobrang nagpapasalamat ako. Sabi kasi nila, ang tagal daw namin hindi nabalik dito. So yan, may regalo sila. Ayan, pati ito, kalendaryo ng Nazareno. Pasasalamat kasi yung dating na-vlog namin sila. Yan, nakakatawa. Mga deboto kasi. Kaya, ayan, ito yung munting pasasalamat nila. Dahil sa binlog namin sila dati noong 2021. Ayan, papunta tayo ngayon sa may second stop natin. Visoria Mall. Kasi nakahanap kami ng parking sa 999 Mall. Mahirap maghanap ng parking kaya ngayon, nag-electric bike na lang kami. 100 pesos papunta sa Divisoria Mall. Yeah. Okay lang, para at least chill na lang, di ba? Second stop, let's go! Isang special dito sa plato na lang. Paubos na kasi hapon na tayo nakarating. Ito po yung tinapa, tama po. Ito yung chicharon. Yun, nagdadagdag pa. Ito yung adobong pusit, tinta. Palagay ng tinta. Kasi meron nang nag-order na nauna sa atin. Meron nang may-ari. Ito na yung atin. Tokwa. Tinapa. Chicharong krobet, and of course, anong tawag dyan, te? Gilya po, tampalin sa Tampalan sa Kapampangan. Tapos, chicharon tabako. Ako, tawagin ko, chicharon taba. Imagine nyo, 60 pesos yan, eh. Yun, no?
Nice. Tayo. So yan, nandito na tayo sa Six Ladies, second stop natin sa may Divisoria Mall. Actually, eto guys, ilang beses ko na rin to binalikan. Yung una, kasama ko si Akusha, tapos hanggang sa kasama ko yung mami ko, tapos sinama ko rin si Carter dito. So, eto lang advice ko, kasi since sa palengke siya, sa may basement, hindi to pwede sa Maarte. Kasi syempre nasa palengke nga. So medyo yung paligid mo, ang may, nagtitinda ng mga karne. So kailangan hindi ka maselan. Pero may masarap silang palabok dito. Kasi ilang beses na tong na-vlog, ilang beses ko nang binalik-balikan. So kaya binabalik-balikan ko to kasi unique yung palabok nila dito. Ang tawag sa palabok nila dito, black palabok. So, literal na pagka naglalagay sila ng tinta ng pusit, talagang magmumukhang black palabok yung pinakapalabok mo. Ayan, sige, simulan na natin. Para sa special nila guys, 60 pesos lang. Special na yon, 60 pesos lang. So, lagay na tayo ng, of course, tampalin. Mainit-init pa. Teka ha. Yun. Umuusok pa. Ewan ko lang kung kita nyo, pero yan. Let's go. Ewan ko kung narinig nyo. Sobrang crunchy nung tampalin. Alam nyo naman pag tampalin or chicharon taba, yun yung nagpapasarap talaga sa palabok. So, ang difference nila nung sa Quinta Market, sa Quiapo, sa Quinta Market, lasa nyo yung adobong pusit. Dito, hindi mo na malalasahan yung adobong pusit. Siguro more on kulay na lang siya. Tinta na lang talaga. Wala nang lasa. Tinta lang talaga. So, hindi siya nakaka-add ng flavor. More on color na lang. Siguro may konti. Ayan o, tinikman ko. May konti naman. Pero mas strong lang yung pinakalasa ng adobong pusit dun sa Quinta Market, sa Jolly Dada. So yan, kuha pa tayo. Kasi para sa 60 pesos, napakadami nito. Busog na busog ka. Solve na solve ka talaga. Masarap pa. At bagong luto. Lagi. Pero bawal sa Maarte. Reminder. Sakto yung pagkakaluto nila ng tampalin. Kasi may mga iba, pag sobrang tostado na, lasang sunog, yun yung ayoko eh. Saktong-sakto, yung pagkakagat mo, may lutong, may part na malambot, yun yung mantika, yun yung katas niya. Sarap pa rin. Lasa mo yung tinapa, chicharon crope, sakto yung nabibigay na alat, may itlog, sakto yung dami ng pinaka tampalin. Para sa 60 pesos, win-win ka na. Hindi ka lugi. Masarap pa. 50 years ba naman hanggang ngayon? Tingnan mo, buhay na buhay pa rin sila dito. Namamayagpag pa rin. May sarili na silang suki. Binabalik-balikan sila. So, ganun din dito. May choices sila kung gusto mo ng makapal or manipis. So, basta 60 pesos yun. Special. Walang pili-pili. So, either kakain kayo dito dine-in or nasa top para take-out. Pero minsan may mga bumibili sa kanila ayaw magpalagay ng tinta. So, as is lang. Pero doon sila kilala sa pagiging black palabok nila. Ayan, haluin na natin. Ayan. Nasa iba pa yung, ayan, itim talaga. Ayan, oh. Nagiging itim talaga siya. Hindi lang siya orange. Mix of black and orange. Mas dark yung pagkaitim niya. Yun, tingnan mo, parang ang dami ko ng subo, pero punong-puno pa rin. Yan, may mga tampalin pa, oh. Yan, oh. Sulit. Ito yung sulit. Pag mag-iikot ka sa Divisoria, bili ka ng mga pangregalo, bili ka ng pang Christmas gifts, perfect stop by ka dito. Kaya lang, syempre, yun nga, reminder ko, bawal sa maselan kasi palengke to. Talagang palengke. Yung amoy palengke talaga. So, kailangan medyo yung pang-amoy mo, hindi sensitive. Or na yan, kung five. Alam mo na yan. Gate mo yun lang. Isang panalong palabok. Actually, lahat ng isushoot natin, lahat ng ipapakita ko sa inyong palabok dito sa episode natin to, nasuri, napili ng maayos, talagang best of the best. At hindi sila pare-parehan. Magkakaiba sila ng style. So, kung yung sa Quinta Market, adobong pusit talaga yung nilalagay nila. Tsaka may story behind it dahil deboto yung may-ari. At yun yung nagre-represent sa kanya. Kaya may black siyang nilalagay doon. At may lasa yung pinaka may black na nilalagay niya, which is adobong pusit. Dito naman, black palabok ang tawag. Talagang magko-color black siya, pero tinta lang. Very mild na yung lasa nung adobong pusit niya. Halos wala ka nang malasahan. Mas nangingibabaw na yung pinakalasa ng sauce, tinapa, tsaka yung tampalin. Pero parehas panalo. 80 pesos sa Quinta Market, dito 60 pesos. At guys, abangan nyo yung third stop natin. Isa pang panalo yon at isa pang kakaiba. Hindi ko alam kung kailan namin masushoot, pero abangan nyo. Dudugtong namin dito yon kasi perfect malaman nyo na ito yung top 3 mga palabok na best of the best para sa akin. So,
abangan nyo na lang. Kung ready na kayo, enjoy na namin to. Move on na tayo sa next stop natin, which is yung last stop or third stop natin. Grade 6 pa lang ako, katulong na ako ng nana ko. Nagtutulak ako ng karton, pagtitinda. Bago pag-uwi, nagbabayo ako ng sikaron at saka kropek, naghihimay ng tinapa. Bago yung tinapa, isasanag mo pa. Kaya ako, dyan na tumanda hanggang ngayon, tulong ako ng anak ko sa pagtitinda. Kaya tinawag ng pasititasyon nung araw yung mga matatanda naglalako ng pansit sa release ng train. Kaya tinabing pasititasyon. Nice, yun pala yun, ano tayo? Oo. Kaya lumawak ang pagtitinda ng pansit-istasyon. Ayun. So pag sinabing Pansit Estasyon, buong Cavite po ba yun, Tay? Or Buong or Cavite na. dito lang sa may tansa? Oo, hindi, buong Cavite na. Kaya dumami ang umu-order ng pansit-istasyon. Ilang generation na po itong inabot, Tay? 2017 na nag-umpisaan itong anak ko. Ah, okay. Oh. So yung kanya naman, ibang pangalan naman yung kanya. Walang pangalan nung araw. Ngayon lang nauso ang pangalan ng pagtitinda ng luglog, palabok. Thank you, Tay. Lalagay po ako ng patis, fish cracker, chicharon, flakes, yung tampalin. Tampalin. Payat na may tuldok yun. Overload. Ate. Ano yung dalawang sa kapit dito? Dalawang taba regular, isang taba. Oo. Magandang umaga po. Andito po tayo sa Lingling Special Palabok. Ang original ng tansa, ang mga luglog palabok, pansit istasyon, mataba, payat. Dito po yan matatagpuan sa tansa. Marami pong nagtitinda po ng luglog palabok dito sa amin. Suportahan po na lang natin lahat ng taga-tansa na nagtitinda ng luglog. Para po maganda, hanap buhay po yan. Si Lingling po ay isa po sa mga pamangkin ng isa sa mga nagtitinda nung araw din sa may simbahan ng San Agustin. Kaya po, siya po ay naturo ang magluto ng palabok o sauce. Yun po. Kaya po, sana po, suportahan po natin lahat ng magluluglog sa tansa. Lingling Special Palabok. Open po kami Martes hanggang Linggo. 3 a.m. to 8 a.m. po. Sa mga gustong umorder po, tawag lang po kayo sa
0917-387-2466. Pwede po kayong magpalalabok at mag-ano po kayo sa page namin na Lingling Special Palabok. Meron pong Punta Puno branch, Biwas branch, General Trias branch sa may Barangay Prinsa. Yun po, pwede po. Thank you po! So, ang unang tatry natin itong manipis na palabok. So, yan. So, kung napansin nyo, meron silang proseso. Magsa-start muna sila dun sa pinakapansit. Tapos, sauce. Actually, nakakatuwa dun kasi pamilya silang tulong-tulong, kanya-kanya silang trabaho. So, may tagalagay ng pansit, meron tagalagay ng sauce. Kasi kuya siya naman yung sa toppings. Una nilang nilalagay, patis, tapos cropek, chicharon, tapos yung tinapa, flakes, and yung tampale naman, yung next. Tampalen yung tawag nila, pero ako, nakalakihan ko na tawag sa kanya, chicharong taba. Pero tampalen talaga tawag doon. Yun yung nagpapasarap, guys. Minsan nilalagyan pa nila ng pinakamantika nung tampalen. So yan, excited na ako, tikman na natin. Overload tong in-order natin. Yan. Uy, tumalsik. First bite, unang-unang. Natural, una kasi breakfast, alas 6 pa lang ng umaga eh. Let's go, sabay-sabay tayo mag-breakfast. Ewan ko kung rinig nyo, ang crunchy nung tampale. Napakalasa niya. Lasang-lasa mo yung tinapa. Pati yung texture na nabibigay ng chicharon. Wow! Magandang simula to para sa breakfast ha. Napakasarap. Hindi ko alam ha, kasi pagdating sa palabok talagang pinakapanalo sa akin may chicharon taba. Which is yung tampalen nga kung tawagin nila. Parang kapag nagpalabok ako, walang dating kung walang tampalen. Ordinary na lang. For me lang naman yun ha. Kasi ako, nakalakihan ko, yun ang kinakain ko talaga. With tampalen. Kahit yung mga galing sa palengke. Nakakadalawang subo na ako. Pero, ang dami pa rin laman. Ito yung 50 pesos nila. Pagdating sa texture, chicharon, tsaka yung tampalen, yung lambot ng pinaka pansit palabok nila. Tsaka kahit yung sauce eh. Well, hindi ko na masyadong malasahan yung sauce. Pero I think pagka unang tinikman natin yung sauce, may lasa na rin na siya. Pero dahil angat na yung lasa ng tinapa, tampalen. Pero overall, napakasarap niya. Kasi nagsisimula sila dito, madaling araw, alas 3 talaga ng madaling araw. Tapos, ayan, hanggang alas 8 lang, wipe out na yan. Ubus na yan. Kaya pagdating namin kanina, talagang in action na sila eh. Actually, late na nga kami dumating. Buti may naabutan pa kami. Pero up to now naman, meron pa sila eh. Marami rin silang ginagawa na talaga. Lagyan natin ng kalamansi. Pangalawang try natin dito sa manipis na pansit naman. Pangalawang try with manipis na pansit. Yan. With chili oil. So ito, medyo kakaiba na to. Tikman natin. Hindi ko muna siya masyado hahaluin ha. Yung pinaka nasa ibabaw na lang. Mainit pa kasi. Habang lutong. Kung rinig nyo lang, kung masarap na yung kain natin kanina guys, mas masarap ngayon. First time ko lang makakain ng palabok na may chili oil. First time ever. Bagay pala. Napakasarap. Kung masarap na yung kanina, wow, mas pinasarap to. Yan yung chili garlic nila oh. Yan yung mga sili. Wow, may ile-level up pa pala. Mas sumarap to guys. Parang kinilig ako dun ah. Magandang matry with chili oil. May kick ng anghang. Something new. First time ko lang na-try yun sa palabok. Dito ko lang nalaman sa kanila. Galing. Kaya kanina, haba ng pila. Up to now, maraming bumibili. Non-stop yung tao. Non-stop yung gawa nila. Galing yun, no? Imaginein mo, alas 8 pa lang ng umaga. Ubus na sila. Alas 3 din kasi sila nagsisimula eh. Alas 3 pa lang talagang pinupuntahan na sila dito. Kilala na sila ng mga tao dito. At pag bumibili yung mga tao dito, maramihan. Woo! Nagulat ako dun sa lasa nung may chili oil. Hindi ako magkakamaling sabihin. Hindi ako magdadalawang isip sabihin na napakasarap niya ng may chili oil. Kung kanina, masarap na, kahit ulitin ko, masarap talaga with chili oil. Mas sumarap, nag-level up ng 100 times. Let's go.
Kung tatry nyo to, make sure nyo, huwag nyo kalimutan yung chili oil. And of course, kalamansi, di ba? Panalo. Worth it yung napaka-agang gising. 4 o'clock pa lang bumiyahin na kami. 4 o'clock na madaling araw para lang matikman to ulit. Worth it ang dayo. Ito naman yung may chili oil nila. So, nasa sa inyo kung gusto nyo ng konting kick ng anghang. Yan. So, ang titikman natin ngayon, etong makapal. So yan, ito ang 50 pesos nila. Imagine niyo 50 pesos lang, overloaded na. Meron ka ng pansit estasyon kung tawagin nila. Tikman na natin. Lasang-lasa mo, yung tinapa, yung texture ng tampalin, pati yung pinaka-chicharon. Meron kasi silang process eh. Ang nakakatuwa dito, tulong-tulong silang pamilya. So may naka-assign sa pansit, may naka-assign sa sauce, may nakalagay sa tagalagay ng toppings. Organize sila, systemize. Yun ang nakakatuwa. Kaya mabilis sila mag-serve. Mabilis nila maubos yung mga sinaserve nila dito. So makikita nyo, may unang tagalagay ng pansit, susunod dyan yung sauce, tapos yung toppings na. Kanya-kanya silang trabaho. Tapos, kung gusto nyo matry ito, alas 3 ng umaga, bukas na sila, hanggang alas 8. Nauubos agad, guys. Daming laman, oh. Isang napakalaking subo. Let's go. Sarap. Sarap na to. May kinukwento pa kanina si Kuya eh. Nagpakain daw sila sa Congress. Merong nag-rent sa kanila para magpakain sa buong Congress. So, ganun. Kasarap yung pansit estasyon nila para umabot ng Congress. Unang process nila, may talagay. So makikita nyo, may unang tagalagay ng... Okay. So, makikita nyo, may unang tagalagay...